Ang mga pananaw, opinyon at pahayag na inilalahad sa programang ito ay tanging sa mga host at panauhin lamang at hindi sumasalamin o kumakatawan sa opisyal na polisiya, posisyon o pagsang-ayon ng network, ng pamunuan nito o ng mga kaugnay nitong organisasyon. Wow! Yes na yes! Energy! 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 Hinay-hinay lang sa trabaho, walang tatagos sa pinto, walang tatagos sa pader. Sabi yan ng Team Pula. Okay guys, eto pumili kayo ng kasama sa trabaho. Ang gusto nyo ba yung masipag o yung busy lang kapag may nakatingin? Marami akong kilalang ganyan. Tapos kapag kaharap si boss, pabida. Wow! Eddie, wow! Ayaw namin sa ganyan, di ba, Team Puti? Ito ang programang may bardagulan, pero sa dulo, bis tayo. Ito ang Face-to-face Harapan! Pwede mo silang hingan ng payo, wag lang uutangan, wag lang hihirit ng washing machine. Nandito na ang ating harapang tagapayo. Reseta para sa pusong sugatan, yan ang sagot ni Dr. Camille Garcia. Ipagpe-pray over niya ang problema mo. Brother June Banaa. Naku, ingat ka sa mga sasabihin mo. Matinding mag-cross-examine si Attorney Lorna Capuda. Hindi siya senador, hindi rin siya kongresista, pero matinding makasipat ng mga kakulangan sa batas. Nandito na ang nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Sa mahal ba naman kasi ng mga bilihin ngayon, kailangan talagang kumayod, no? Di ba? Hindi totoo yung hindi importante ang pera. Ang importante, nagtatrabaho tayo para sa pera natin. Ayun, di ba? Kaya nga, isinusulong na rin ngayon na ibaba sa 10 mula sa 12% ang ating VAT. Di ba? Yeah! Oo, yung value-added tax. Agree ba kayo riyan? As if naiintindihan ninyo. Naiintindihan ba ninyo yung VAT? Basta intindihin na lang ninyo, mas mura na ang babayaran nating tax. Ayun. Pero sa sitwasyon ngayon, minsan, ang masasabi mo na lang talaga ay, hayahay. Pwede ba si Ate Caro lang manalo? Eto po, ilang wala po siyang tinama ang ating sayawerong sawsawero for today. Ay, si ate. Sige nga, ate. Nagsasampay. Oh, may pinapatay na ipis. Ang gulo Ang gulo, ate! Ang gulo, ate! Hindi ko naintindihan! Ano nangyari? Sabi sayaw, wag wala! It's the thought that counts. At least hataw siya, iba? Hataw. Anong it's a thought that counts? Ano pinagsasabi mo dyan? Ay, chika! Ay, nako talaga naman. Okay. So, perwisyong lasenggo ang inirereklamo ng kanyang kapitbahay.
Siguro malapit sa sari-sari store nakatira ang mga ito. Sa tuwing malalasing daw kasi ito, ay nagkakalat ng tubig, alak at pasintabi po, pati ihi. Yuck! Ew! Mula sa taas, tumatagas daw kasi yan sa baba. Natirahan ng kapitbahay. Laking pasakit sa kanila ang lalaking ito na kapag may alak, may topak. Kapit kwarto ko po si Maring Ala. Lumalabas po dito yung panghe kasi lagi nga po umiihi si Pogi sa taas eh. Kaya Ate Ala, pasensya ka na sa perwisyon ni Pogi. Kasi lagi niya nababasa yung sahig niyo. Sana maintindihan mo si Pogi na huwag mo naman siya ipapaya sa kalsada o saan man na makita mo siya na ganun ginagawa niya lagi sa bahay niyo. Pag sinasabihan po namin si Ate Sally, saka si Pogi, sila pa po yung galit. Kasi ay, Tita Ala, hindi na makatiis kasi perwisyo nga po yung mga kapitbahay dito na napanghinga po yung ihi nila. Si Ate Ala kasi bungangera yan. Lagi niya lang yung inaano si Ate Sally sa si Pogi. Hindi na lang niya pagsabihan ng maayos para wala silang away palagi. Ang napeperwisyo at ang umano'y sa laulang kapitbahay, Ala at Sally, harapan na. So, Ala, anong problema? Ang problema ko po, yung pong kapitbahay po namin, sobrang na pong perwisyo. Kasi po, pag nalalasing po, wala pong ginawa kundi basahin yung aming kisame ng ihi niya. Ay! Hindi po ba? Sa kapitbahay sa taas? Opo, sa taas po. Sa baba po kami. Sa baba sila. Hindi. Ano to Bumabagsak. paniki? Sa kisame umiihi? Bumabagsak. Bumabagsak. Ngayon, Sobrang perwisyo na po. Kasi ang baho-baho ng amoy ng ihi niya. grabe naman. Suka, Teka ihi. muna, bakit wala ba silang ano? Siguro po sa kalasingan, doon na lang siya naiihi. Sa sahig? Opo, minsan po nakakalabugan pa. Ang team song po kasi nila, gonna be golden. Ano? Kasi kulay po ng... Ay! Teka muna, tumutulo pa ba? Opo, kada nalalasing, ihi, suka, Ha? tubig. Oo. Siyempre po namin ng mga Gaano bata. kadalas naman yan? Naku, araw-araw po pag nalalasing, wala pong tigil sa alak. Hindi sila nagtatrabaho? Pag uwi po galing trabaho, pagdating ng hapon, may dala na siyang bote ng alak. Ay, sos! Talagang araw-araw Opo. ito. Mag-asawa, mag-ina. Magtsahin po, ayan po yung tsahin, oh. Ayun. Mukha naman po siyang Pero, happy. Oo. Tsahin. tsahin po. Tsaka yung pamangkin. Opo, pamangkin na lalaki. Wala Ayun. pong ginawa kundi ihi, suka. Paano po pagka yung gumagapang na po yung ihi o tubig doon sa may kisame, magkasunog sa amin dahil po madadaanan na meron ng kuryente. Oo, Sobrang na po oo, perwisyo nga, no. ginagawa. Hindi po magkakasunog kasi basa nga po ng ihi. Kung meron po ng konti, pag nabasa po, siyempre puputok yung ano natin. Ayun. Pag nabasa yung kordon. Opo, yung kordon. Ayun ang problema. So, nung kinumpronta mo, anong sabi nila? Sinabihan na po niya yung pamangkin niya. Oh. Ganun pa rin po ginagawa araw-araw. Sa ginawa ng Diyos, araw-araw, ganun na lang. Naku, so yun ang una nating tatanungin dito kay Sally. Wala ba kayong CR? Sally, sa laula raw kayo. Sagutin mo yan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. O Sally, galit ka pa raw kapag kayo ay sinisita na kapag kayo'y nalalasing nang halos araw-araw ay umiihi sa sahig yung iyong pamangkin. Opo. Anong nangyayari ba talaga dyan sa bahay niyo? Pinagsasabihan ko naman po siya. Talaga pong matigas po ang ulo. Kahit po anong gawin ko, sabi ko na lang po, magpampers siya. O, kaya magpapampers. Para... Pwede, kaya per. Oh, Mag-pampers. Diaper Ilang po. taon na ba siya? ano na po, 40 plus na po. 40 plus. Asing lasinggero po talaga siya. Alasenggo Opo, talaga. talaga. Araw-araw po pag galing po ng mag-deliver. Anong may dala trabaho na- niya? Nag-ano po dati po siya nag-ano po ng dyaryo, sa dyaryo na in-check. Oh.
Tapos po, Nagdi-deliver? Opo, pagkadating niya po, dala niya na po yun, ano na yun, MP light na po. So ano yan? Lahat ng kinikita niya napupunta dyan. Walang pamilya? Wala po. Ah, walang pamilya. Ate ko rin wala po sa atin magkakagusto sa umiihi na ng 45 years old. Ako, yung mga ganyang bagay naman, hindi mo naman ilalabas yan kapag nanliligaw ka, no? Malalaman na lang, huli na ang lahat. Bakit wala pang asawa? 40 plus na. Hindi po na siya asawa, talagang gusto lang po uminom na. Gusto lang uminom ng uminom. Opo. Talaga ba? Opo. Hindi ako naniniwala, walang naging girlfriend. Ewan ko lang po, pero talagang mahilig po siya talagang... Yun ang asawa niya, yung alak. At sinasabayan mo pa. Ay, hindi po. Sinong katagay niya? Siya lang po. Ah, siya lang? Oo, pagka nandun po, sabi niya, oh, tita, kumain ka na, papakainin mo po ako. Pagtas ko kumain, andun na po yung MP sa harap niya. Yun na po siya mag-isa, tagay. Hanggang maubos niya na po yun. Nalalasing na siya. Okay, pag nalasing siya, anong klaseng lasing? Masayang lasing? Galit na lasing? Hindi naman sumisigaw po minsan. Pagka nawala na po yung ano niya, makita niyo, tulog na. Pag natulog na, ayun na yung mga ihi niya. Hindi niya na maano ano niya. Wala kayong CR? Meron po. Meron? Oo, kasi po sobra po lasing niya, hindi niya na po hindi na po nakapunta sa CIAS. Opo. Pero araw-araw talaga ginagawa yan? Opo, araw-araw po yun. Yun na po ang kanyang mahal sa buhay, yung alak. Ha? Ay, is that incontinence, Doc Camille? Actually, hindi. Pero ang mangyayari po kasi, yung incontinence na yun, pwedeng wala ng control sa sarili niya. And probably, meron ding ibang kaakibat na sakit. Baka mamaya talagang meron siyang chronic UTI for reasons na nagkakaganon siya. So, dapat din po talagang ma-check dahil kasi alcoholic na eh. Oo, alcoholic. Hindi pa ba naninilaw yung mata? Hindi naman po. Naku, papunta na yan dyan kung araw-araw. Hindi ba? Yung balat, hindi ba naninilaw? Hindi naman po. Talaga? Opo. Pero nakakapasok pa rin siya kinabukasan? Opo. Talagang ang maski po siya lasing. Pag uwi, yun po, may dalan siyang alak. Okay. Tagay siya, nagsa. Una, ang paglalasing, kinabukasan, may depression talaga. Kasi parang downer yan, ano? Yes. Downer. O talagang magiging gano'n ang dating sa kanya. Buti hindi pa natatanggal sa trabaho. Hindi naman po, masipag naman po siya. Basta trabaho, umaga pa lang, alas 4. Sabi daw ni Ala, pinagsasabihan na daw kayo. Bakit hindi mapagsabihan yung inyong manugang? Si manugang, yung inyong pamangkin. Matigas nga pong ulo ko. Kahit po anong sabihin ko sa kanya, opo lang po na, opo, pagdating na po na. Sabi ko, mag-pampers na siya. Nandun lang sa tabi niya, hindi niya na isusuot. Attorney Lorna, ano yan? Disturbance of the peace ba yan? Hindi peace, ha? Peace. Pwedeng nuisance, pwedeng unjust fixation. Ano yung unjust fixation? Yung miski na hindi deliberate, miski na hindi intentional, nakakainis. May krimen yun na unjust fixation. Yung nuisance, laging yun. Laging naabala, laging disturbing the peace. Hindi ipis, the peace at home. Yun. Oo, pwede yun. Pwedeng kasuhan yun at may Pwede rin kulong yun. damage to property. Damage to property, 6 months yun. O, 6 na buwang pagkakakulong, Nay. Pwede pala yun. Araw-araw. Alam mo kung bibili ng Pampers, ang mahal ng Pampers, ha? Lalo yung pang matanda. At saka ate ko rin, kung araw-araw, every day is an offense. Every incident is one offense. Okay. Biro mo, gano'ng katagal na kayong ganyan? Na May isang iniihian? taon na po. Ayaw ko na nga po oo. parating sa barangay dahil siyempre po magkakapit-bahay lang kami. Ayaw ko na po makarating doon dahil hindi naman po kami iba sa isa't isa. Kaya lang sobrang na pong baho na nararanasan namin. Pero kailangan yung pagtrabahuhin ang inyong barangay. Oo nga. Kailangan mamagitan sila. Yun muna ang unang hakbang. Kausapin yung barangay captain nyo, iharap mo yung pamangkin mo para matuto. Opo. Hindi ba? Kasi bawat isang beses, isang opensa. Opo. 365 days. Gaano katagal na siya sa kulungan? Kung hindi siya titigil. Di ba? Opo. Okay, sino ba itong ating pinag-uusapan na hindi mapigilan ang pag-ihi? Malakas ang loob, haharap po sa atin. Uy, siguraduhin yung nakapampers, ha? Oo, siguraduhin. Magbabalik po ang Face to Face Harapan!
Okay, ang isa sa magpapatunay na talagang perwisyong dala ng lasenggong pamangkin ni Sally. Hilda, humarap ka na. Araw-araw po ba nangyayari yung perwisyo sa bahay? Opo. Doon din po ba kayo nakatira o? Pinsan ho, doon din ako nakatira sa baba. Okay. Anong karanasan mo? Bumutulot talaga, saka tinutulungan ko naglilinis. Ay? Kayo din po yung naglilinis nung Minsan ni po. Pogi. Minsan. So, gaano po kalakas yung amoy na ng Talagang ano-ano nyo naman ang amoy ng alak saka ihi ng lalaki. Yikes! Mapangit. Oo nga. Totoo yan. Madaan ka lang sa CR ng lalaki para hindi ka na makahinga. Hindi ba? Opo. So, anong ginagawa nyo? Iniis-is ninyo yung kisame? Opo. Iniis-is yung Sobrang kisame? perwisyo talagang ginagawa sa amin ng magtita na yan eh. Oo. Sobra po. Grabe, oo. Grabe. Pero mo kayo nga tumira sa baba kung di kami mapeperwisyo sa amoy ng ihi. Kahit nga ano sabihin ko nga, kita mo na sinabi ko sa kanya na, kahit anong gawin ko, mag-pampers ka na. Dahil para, huwag nakakaano na sa baba. Paus na nga si Bobby kakasabi ng mga mga sabihin, hindi naman siya nagkulang. Sa kanya. Sinabi naman niya, Ano kami lang, Sabi ko. ng kapwa namin sa baba. Nakaka-perwisyo. Kaya kung narating pa tayo sa barangay, tayo nakatira doon. Oo nga naman. Tayo naman. Ba't kayo nagagalit? Wala naman nakasulat na bawal umihi dito. Kasi naman ang gulo-gulo nyo. Perwisyo masyado yung pamangkin mo. Ako nga po, talagang hirap na hirap. Tapos may bata pa kami sa baba. Oh, siyempre Kaya- nakakawin mga Teka, bata lahat ba kayo, amoy. lahat ba kayo nangungupahan? Opo. Eh bakit hindi nyo isumbong sa may-ari ng bahay? Sinasabi naman po, kaso talagang talaga yung pamangkin niya. Ang gawin na lang nila, magpalit sila. Pwede. Tapos kayo Hindi ba? ang umihi. Nang makaganti tayo. Oh, sige. Kami umipo. Pareho bang espasyo? Parehong espasyo? Parehong laki? Oo, ganun lang kahaba Kasi po. mababa lang po yung ano namin kasi Sa baba lang po kasi kami sila sa taas. tabla yun. Hindi, pero alam mo, pagka umiihi pa rin siya sa sahig, mangangamoy pa rin yung sa taas nyo. Sobrang nga po Sigurado eh. yun. Kaya magdumi na lang po kayo. Oo. Gantihan. Palagay ko, hindi rin masosolve nung magpapalit sila eh. Kasi una, napaka-unsanitary niyan. There is also a sanitation issue, di ba? Sa barangay. Dahil magkakaroon kayo ng sakit, Nay. Opo. May mga pati bata. ikaw. Pati ikaw. Ikaw ba nakikitagay ka sa kanya? Hindi po. Ah, hindi? Hindi po ako din. Eh, ba't ka namamaos? Eh kasi ganun kapasabi niya nga doon sa pamangkin na tumigil na kakaihi, nagkaganyan na. Masado kayo eh. Pagising ko po, namalat na. Kaya kami naman na, nasisigot mo na yung Panginoong ihi ng pamangkin mo. Sobra ka ng mahal. Kaya naman, Ito na. Okay. Ang sinasabing, pinag-uusapan po namin kanina pa, na lasenggong tumatagas ang ihi daw niya sa bahay. Nako! Pogi! Oy, ilabas ang arenola. Baka dito pa magkaroon ng problema. Pogi, humarap ka na. O sige kayo na, Pogi. Palagi siyang lasing. Ano na Kuya Pogi? Kamusta po? Okay lang po. Lagi ka daw pong nainom. Araw-araw po. Ay, proud siya. Oh, I like it. I like it. You're proud. Bakit po ganoon? Bakit kailangang araw-araw, Kuya Para po Pogi? mawala lang po ang pagod sa paghahanap buhay. Sa Para paghahanap ma-relax din po. buhay. Eh, alam nyo naman pong masama ang araw-araw na pag-inom ng alak, lalo pat ganyan ang nangyayari at naiihina kayo sa inyong salawal. Eh, hindi nyo po ba talaga kayang bumangon para pumunta ng Hindi banyo? po, mama. Hindi po kaya pag nanasing na po. Diretso tulog sabay. Eh, baka po kailangan bawasan ang pag-inom. Nasubukan nyo na ba? Nabawasan ko isang bote, tapos kalahati na lang. Ganun pa rin po. Kinalahati mo na naiihi ka pa din. Na-try mo na ba matulog sa CR? Hindi po po. Taro, or catheter. Ito, may Para naisip ako. diretso sa drainage, di ba? Hindi Sa kanal- na. Bumabagsak na lang siya sa kalasingan. Doon ka bumagsak. Kung maglagay ka ng tarpaulin. Kung saan abutan, doon na lang, di ba? Ganun ang Dumudulas. nangyayari eh. Hindi ba pwede maglagay ng parang ano doon, mattress? Hindi, dyaryo, tatagos pa rin yun eh. At Attorney Lorna, kailangan talaga parang mattress. Tapos lalaban na lang ng lalabhan. Teka muna, ano ba ang makatotohanang solusyon dyan? Pwede naman talaga mag-adult diaper. Kaso pag napainom na po ako, ma'am,
Hindi ko na po nalalagay. Hindi. Lagay mo bago uminom. Yes, bago ka Suot mo uminom, na. isuot mo na. Oo. Pero teka muna, so ito ay isang bagay na sabi mo, hindi mo talaga mapigilan. Okay, meron din akong suspetsa na baka meron din siyang medical condition. Posible yan kasi, Ate Coring, alcohol itself, hindi magkukos ng incontinence. So, ibig sabihin, hindi yung... Pero, tatandaan natin, ang alcohol, diuretic, ibig sabihin, talagang maiihi ka. Kaya tinan mo itsura mo, para kang natutuyot. Dahil kasi nga, dry, yung talagang mauubos siyang... Madidehydrate ka. Oo. So, maaring diabetic ka. Pangalawa, meron kang high blood. Pangatlo, kung ano mang possible na condition sa puso. Lahat yan, sa kidney. Kaya pwedeng magkaroon ka ng ganitong klase na hindi mo na makontrol yung pag-ihi mo. Kasi sabi mo, di ba basta nakakatulugan ka na lang tapos bigla kang maiihi. Yun yung malaking problema dito. Yung medical condition, nakaakibat niyan, hindi lang tungkol doon sa pag-aalkohol mo. Yung pag-iinom ng May alak. problema ka ba sa buhay na matindi? Wala naman po. Wala naman. Oh, ayun naman Ay pala. lang talaga pag inom mo lang ka. Kaya nga, pero alam mo, ang tatamaan dyan, liver mo, tsaka kidney, ha? May pera ka ba pang tustos sa pagpapagamot? Wala pa naman po. Delikado, kailangan magpa-check up ka na. Hindi ba? Baka single siya po, Ate Coring, kasi nagka-UTI dahil sa UTI. Ano Umasa, tapos iniwan. Mga laban ni Ryan. Sawi ka ba sa pag-ibig? Dati po may girlfriend po ako, kaso nagkahiwalay po kami. Kasi nga umiihi ka nga. Wala pa naman po yun, mag-iinom Yung pala ang rason. Yung pala yung rason. Sino bang babae? Cuddle weather. Hindi ba? Okay. May tumutulo sa bahay nila, ala, pero hindi ng ulan, kundi ng ihi ng isang lasenggo. Anong masasabi ninyo mga sausawero at sausawera? Malalaman natin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimahon? Face to Okay, Ryla Chuse, anong say ng mga sausawero at sausawera sa medyo kakaibang problema na ito? Sa puti. Okay, ate. Naiintindihan ko si nanay kasi sa totoo lang talaga, kung ang baby nga, di ba, pag umihi, napakapanghi na yon. How much more pa kaya kung katulad niyo po? Si nanay, talagang may edad na rin siya, hirap siya maglinis eh. As in, tapos ang kondisyon niya, syempre, mamaya magkakasakit siya, hindi yun healthy. Ang ano ko lang talaga, sana maiwasan na. Yun lang. Ang pinakamadaling solusyon po niyan, sa akin lang ha, lumipat po ang isa sa inyo para matabas na po ang problema. Okay. Lumipat. Pinakamadaling solusyon yun, lumipat ang isa para wala na pong mapanghi. Okay, maraming salamat, Emilio Aguinaldo. Let's go. Sa akin naman po, Kuya Pogi, pag iinom ka po ng alak is mag-diaper ka na bago uminom po na alak para hindi po napeperwisyo sa baba. Yun lang po. Ang masasabi po kay Nanay Ala, petisyonan mo. Tapos pag ayaw talagang hindi umalis, ipag-pray mo na lang na babaguhin yung ugali niya. Ang Diyos na ang nakakaalam sa lahat. Correct. Okay, Attorney Lorna, anong nai-imagine mo na pwedeng ikaso sa ganito at yung danyos? Pwede ka mag-file ng kaso, pero kung araw-araw ng violation na yan, hindi naman pwedeng araw-araw ka mag-file ng kaso, no? So, ang solusyon dyan, siguro dapat kausapin na lang. Kasi kagaya ng pagkor, no, sa gambling, yung pamilya, meron silang public service assistance na yung pamilya, kinakausap ang pagkor na pag pumunta dyan ang kamag-anak, asawa dyan, huwag niyong allow na mag-gamble. Ganon din ang gawin nyo sa sari-sari store nyo. Sabihin sa barangay captain or sa may-ari ng sari-sari store, kung si Pogi ang pupunta dyan, sa tindahan na yan, huwag nyo nang bentahan ng alak, number 1. Number 2, bakit ka umiinom? Siguro ang alak is parang ginagawa mong solusyon sa problema mo. Mag-reflect siya, mag-meditate ka, Happy New Year na nga eh. Isipin mo, bakit ba ako umiinom?
Kasi kung isang bote, isang araw, tapos nag-New Year's resolution ka na kalahati, yung kalahati, kamamatay mo pa rin yun. So ano talaga ang problema mo? Yun ang dapat mong solusyon. And lastly, tama si Emilio Aguinaldo dito, no? Lipat na lang po kayo kasi renta lang naman yun, no? Or magpalit kayo. Sabi nga ni Ate Coring, ikaw na yung nasa taas, siya na yung sa ilalim. Doc Camille, anong epekto sa ating mental health? Yang ganyang klaseng problema, at saka yung mga bata, may toxicity yan, di ba? Yeah, unang-una no, yung tinatawag natin na ganyan, lalo na magkukos yan ng ano yung molds at saka mildew. Hindi ko alam sa Tagalog yun. Pero yung pong parang amag, yung may certain amag kasi nanggaling sa ihi na makaka-affect sa respiratory system. So pwede ka magkaroon ng Nakakalason po yun. May asthma, ganon, or kung ano mang mga respiratory na problema sa baga. Pangalawa, pwede po ito kasi magkaroon ng tinatawag natin, mag-create ng mycotoxins. Ano yung mycotoxins na yon? Pag yun po ay talagang nakikita nyo na meron ng growth na ganon, it can lead to cancer. So nakakalungkot na yung mga tao na hindi naman siya yung umiihi, yung mga tao nasa paligid niya magkakasakit nang dahil sa'yo, Pogi. So sana gawan mo ng paraan yan. Pangalawa, subukan mo ha, sabi mo nakakalahati ka na. Napakahirap kasi para sabihin mo na pipigilan mo kaagad yan. Ang hirap yung tinatawag nating biglaan na pagpigil. Kasi yung iba, pag pinipigilan, alam ba, palitan mo yan ng gatas, alam ko lalo ka magkakasakit. Kaya yung iba ang pamamaraan dyan, unti-unti, kutsa-kutsara lang na alcohol para makita mo kung anong epekto sa'yo pag yung konti lang iniinom mo. Kasi una-una, kung halimbawa 3 kutsara lang ng alak, bakit ka pa maiihi? So, ibig sabihin, may medical condition ka. So, dapat siguro, tignan mong maigi kung paano ka matutulungan na yung condition mo muna na medical. Ang dapat nating bigyan ng pagkakataon na ayusin bago yung psychological. Kasi kinakailangan maintindihan kung bakit ka naiihi ng gano'n na hindi mo namamalayan. Thank you, Doc Camille. Brother June, sabi ng Biblia, love thy neighbor. Paano ngayon ito? Diyos ko, kawawa naman ng Diyos. Naaawa ako sa Diyos. Paano ko naman mamahalin yung kapitbahay ko? Humihigop ako ng sabaw ng tinola. Biglang may tutulo doon sa kisame. Ew! Ew! Alam mo, Pogi, sa tanda kong to ha, hindi ko lang ma-imagine kung anong gagawin ko sa sarili ko pag may taong magre-reklamo sa akin na ang irereklamo yung kababuyang ko sa katawan ko na pag ako'y nalasing, umiihi ako at yung ihi tutulo dun sa kapitbahay ko. Ang laking kahihiyan para sa akin yon. Pinapanood kita kung tinatablan ka ng kahihiyan itong oras na ito. Nasa national television tayo. Buong Pilipinas napapanood ka kahit sa ibang bansa. Ngayon lang ako nakakita ng taong katulad mo na naiihi na paglasing, ayaw pang tumigil ng pag-inom ng alak. No? May something must be wrong. May problema siya kung bakit hindi niya makontrol yung sarili niya. But yun ang malinaw dyan, Pogi. Yun ang malinaw. Pinakamagandang suggestion yung sinabi ni Ryle. Doon ka na matulog at uminom sa loob ng banyo, ng toilet. Para maupo ka doon sa trono mo. Kahit nag-iisa ka, uminom ka ng uminom doon, diretso na yon. Mag-alis ka na ng underwear mo, maupo ka doon. Pag maiihi ka, diretso na. So, hindi na maistorbong kapitbahay mo. I could imagine, Nanay Ala, ang panghin ng bahay mo. Miskilinisin mo yan araw-araw. Ang baho niyan. Palinis mo kaya sa kanya. Maglagay ka ng uling para mawala yung amoy. Ay, buong bahay niyan, ate ko rin lalagyan ng uling para mawala yung Sa bagay, panghin. mahirap talaga. So ano na nga ba talaga ang solusyon dito? Tingnan natin, parang may naiisip akong solusyon, hindi po arenola, hindi rin lampin, kundi sa utak mismo ni Pogi. Okay, sa pagbabalik yan ng Face to Face Harapan. Face to